Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action comedy film na pinamagatang My Boss, My Hero. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang bar kung saan ang isang gang na pinamumunuan ni Dushik ay inatake ang naroroong karibal na gang. Nang makauwi na si Dushik, makikita ang kanyang gang na nag-uusap tungkol sa kanyang tagumpay sa paligid ng Myeongdong. Gayunpaman, pakiramdam nila ay dapat na maging edukado at mas mature si Dushik upang mag-isa niyang mahawakan ang buong responsibilidad ng Myeongdong. Idinagdag din nila na nakatapos ng pag-aaral ang lahat ng kanyang mga nakababatang kapatid, ngunit si Dushik ay hindi man lang naisipang mag-aral. Pagkatapos nito, sinabihan si Dushik ng boss ng gang na siya ang hahawak sa posisyon para sa Myeongdong hanggang sa makumpleto ni Dushik ang kanyang high school. Pagkatapos ng graduation, pwede na siyang bumalik at mag-take over. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang dalawang pangunahing taga-suporta ni Dushik. Ang una ay si Sangdo, isang college graduate, at ang pangalawa naman ay si Kari, isang tanga na laging binubugbog ni Dushik dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang aktibidad at itsura. Kalaunan, sinabihan ni Dushik ang kanyang mga taga-suporta na maghanap ng magandang paaralan para sa kanyang graduation. Nakipag-usap si Kari sa kanyang mga kaibigan at naglabas ng solusyon para suhulan ang mga kilalang guro, habang si Sangdo naman ay nagdala sa kanya ng listahan ng mga paaralan na may wastong kagamitan sa pagtuturo. Mas pinili ito ni Dushik, at ipinasok siya ni Sangdo sa isa sa mga pribadong paaralan habang nagbabalat kayo bilang isang 19 na taong gulang na estudyante. Sa sumunod na eksena, naghanda na si Dushik para sa unang araw sa klase habang isinusuot niya ang kanyang uniforme at inaayos ang kanyang buhok. Paglabas niya sa kanyang bahay, nakita niyang naghihintay ang ilan sa kanyang mga tauhan at naririto sila upang batiin siya sa pag-enroll niya sa paaralan. Gayunpaman, nagalit si Dushik nang malamang si Kari ang nag-ayos ng sorpresa. Pagkatapos nito, nang si Kari, Dushik at Sangdo ay nasa sasakyan, muling pinagalitan ni Dushik si Kari para sa pagdadala niya sa kanya ng isang lumang backpack at uniforme. Nang papunta na sa kanyang paaralan, napansin ni Dushik ang mga estudyanteng nagtatakbuhan papunta sa paaralan at napagdesisyonang gawin din ito. Kaya naman, inutos niya sa driver na ihinto ang sasakyan at sinimulang sundan ang mga estudyante. Gayunpaman, lumalabas na tumatakbo lang ang mga estudyante upang maiwasan ang parusa ng isang striktong math teacher na si Mr. Joe. Habang tumatakbo, napansin ni Dushik ang isang batang estudyante na si Yeonju na aksidenteng nahulog ang kanyang pitaka. Nang makita ito, kinuha niya ang pitaka ng dalaga at nagpatuloy sa kanyang pagtakbo patungo sa paaralan. Sa kabila ng kanyang pagmamadali, na-late pa rin si Dushik sa kanyang klase. Dahil dito, pinaluhod siya sa may gate kasama ang iba pang mga estudyante na late ding dumating. Samantala, ang magandang English teacher na si Miss Lee ay dumaan sa mga estudyante at ang lahat ay bumati sa kanya ng nakangiti. Si Sangdo na binabantayan si Dushik ay napansin din si Miss Lee at agad na nagkagusto sa kanya. Sa sumunod na eksena, si Yeonju at kanyang mga kaibigan ay makikitang nakikipag-away sa kanyang mga buling kaklase na pinapangunahan ni Ji-hae. Napansin sila ng dean at agad na dinala sa kanyang opisina. Si Ji-hae at kanyang mga kaibigan ay pinakawalan ng principal ng walang anumang parusa, habang si Yeonju naman at kanyang mga kaibigan ay pinanatili sa opisina at pinagalitan. Makalipas ang ilang oras, dinala si Dushik sa kanyang bagong klase ni Mr. Joe. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa klase sa nakakatawang paraan at nakakuha ng upuan sa tabi ni Yeonju. Sa panahon ng klase, muling pinarusahan ni Mr. Joe si Dushik para sa hindi niya paggawa ng kanyang mga classwork at dahil sa kanyang mga ginagawang walang kwentang drawing. Sa recess, napadaan si Dushik sa grupo ng mga class bully at hindi nagtagal ay binugbog at tinukso siya ng mga ito. Gayunpaman, kumilos siya na parang inosente at tinanggap lang ang lahat dahil gusto niyang panatilihing sikreto ang kanyang pagkakakilanlan. Makikita din natin ang isang middle-aged na lalaki na may dalang kamera at nire-record ang anumang mga nangyayari sa loob ng paaralan. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Dushik na bumili ng isang pakete ng sigarilyo ngunit itinaboy siya ng may-ari ng tindahan dahil humihingi siya ng sigarilyo habang nakasuot siya ng school uniform. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Sangdo ng tawag mula kay Dushik at hiniling sa kanyang dalhan siya ng pagkain para sa tanghalian. Nag-impake si Sangdo ng ilang masasarap na pagkain at nagmamadaling pumunta sa paaralan. Doon, nakilala niya si Miss Lee at nagpakilala bilang tiyuhin ni Dushik.
Kalaunan sa classroom, habang si Dushik ay kumakain ng kanyang tanghalian, nagulat ang kanyang mga kaklase nang makita ang mga sari-saring pagkain. Kasabay nito, niyayang makipag-date ni Sangdo si Miss Lee sa isang restaurant. Doon, binigyan niya ito ng card at sinabi sa kanyang tawagan siya kung sakaling maharap siya sa anumang problema. Kinabukasan, nang papaalis na si Dushik papuntang paaralan, pinigilan siya ni Sangdo at hiniling sa kanyang ibigay ang isang regalo sa kanyang teacher na si Miss Lee. Pagkarating sa paaralan, pumasok si Dushik sa faculty room at palihim na inilagay ang regalo sa lamesa ni Miss Lee. Nang makaalis na si Dushik, binuksan ni Miss Lee ang regalo at nakakita ng isang set ng bikini sa loob. Upang makakolekta ng ilang pondo para sa urology department, hinimok ng dean ng ilang mga lalaking estudyante na gawin ang kanilang pagpapatuli. Maya-maya, makikita ang mga estudyante na awkward na naglalakad pagkatapos isagawa ang treatment. Habang papauwi na mula sa paaralan, nakilala si Dushik ng isang miyembro ng karibal na gang na naka-school uniform at agad itong ipinaalam sa kanyang pinuno. Sa sumunod na eksena, nakatayo ang dean sa harap ng klase at pinarusahan ang mga estudyanteng late na nakapagbayad ng kanilang monthly fee. Kasabay nito, pumasok na si Mr. Joe sa klase at hinikayat na maupo na ang kanyang mga estudyante, dahilan para mapilitan ng umalis ang dean. Kalaunan sa araw na yon, inutusan ni Miss Lee si Jihei na lumabas sa klase pagkatapos siyang mahulihan ng kodigo. Sa halip na umalis, ininsulto ni Jihei si Miss Lee sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga hindi naaangkop na salita. Ang totoo, may pagkabastos ang ugali ni Jihei dahil mayaman at maimpluwensya ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, walang pakialam dito si Miss Lee at sinampal niya si Jihei sa harap ng buong klase. Sa sobrang pagkapahiya, tumakbo si Jihei patungo sa banyo at isinumbong sa kanyang ina ang nangyari. Hindi nagtagal, dumating ang nanay ni Jihei sa paaralan at sinaktan si Miss Lee dahil sa pagsampal niya sa kanyang inosenteng anak. Kinampihan ng dean ang side ng magulang, habang si Mr. Joe naman ay sinuportahan si Miss Lee. Dahil sa kanyang ipinakitang ugali sa nanay ni Jihei, ipinatawag si Mr. Joe sa principal's office kung saan siya ininsulto at pinagbantaan na tatanggalin sa trabaho. Pagkatapos nito, bumalik sa klase si Mr. Joe at sinubukang kontrolin ang mga estudyante. Gayunpaman, ang isa sa mga estudyante ay tinatawanan lang ang kanyang mga seryosong salita at siya'y naparusahan ng guro. Sa sandaling yun, ang leader ng mga bully ay minura si Mr. Joe, itinulak siya ng marahas at sinubukan pa siyang saktan. Nang makita ito, nagalit si Dushik at inatake ang bully dahil sa masama niyang ugali sa guro. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga estudyante ay nagsimula ng igalang si Dushik dahil natatakot na sila sa kanya. Kalaunan sa gabing yun, nilibre ni Dushik ang bully ng ilang pagkain at inumin at iminungkahi sa kanyang igalang ang mga guro bilang kanilang mga magulang. Maya-maya, iniligtas niya rin ang bully mula sa pagkakabugbog mula sa kanyang kalabang grupo. Kinabukasan, iniutos ng tiwaling dean kay Mr. Joe na taasan ang grades ni Jihei. Lumalabas na nagbabayad ng malaking halaga ang mayayamang magulang ni Jihei para sa magandang grado upang maaaring makakuha ng scholarship ang kanilang anak na babae. Gayunpaman, tumanggi si Mr. Joe na baguhin ang mga grado at binanggit na kung gagawin niya ito, ang mga deserving student tulad ni Yeonju ay mapagkakaitan ng scholarship. Sa kabilang banda, ipinatawag ng principal si Miss Lee para sa isang private meeting at pinagtawanan ang grades ng kanyang mga estudyante. Sinubukan din niyang makascore sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga kamay sa kanyang leeg at dibdib. Nang hindi na siya komportable sa ginagawa ng principal, lumabas na ng silid si Miss Lee. Pagkaraan ng ilang araw, ipinatawag ni Mr. Joe si Yeonju sa kanyang opisina at iminungkahi sa kanyang mag-aral ng mabuti upang makakuha ng scholarship. Tila wala na siyang nagawa at binago na ang grades ni Jihei, dahilan para maging ineligible na si Yeonju para sa available na scholarship. Pagkatapos ng klase, magkasamang naglalakad pa uwi sina Yeonju at Dushik. Habang sila'y naglalakad, nabanggit ni Yeonju na hindi na niya afford na mag-college. Hiniling niya kay Dushik na bilhan siya ng maiinom at pumasok ang dalawa sa isang malapit na kainan. Pagkapasok nila sa loob, nakita nila sina Miss Lee at Sangdo na masayang nagdi-date sa loob. Sumama din sa kanila si Dushik at Yeonju at buong gabing nagsaya ng magkakasama. In-enjoy nila ang gabi sa pamamagitan ng pag-inom at pagkanta sa karaoke. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Dushik na ine-enjoy ang kanyang oras kasama si Sangdo at Kari sa kanilang karaniwang puntahan.
Hindi nagtagal, isang grupo ng mga magagandang babae ang pumasok sa silid upang samahan sila sa gabi, ngunit sa pagkabigla ni Dushik, ang isa sa mga babae ay si Yeonju. Matapos malaman ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Dushik, ipinagpalagay niyang nagmula siya sa isang mayamang pamilya at hiniling sa kanyang pahiramin siya ng pera para sa kanyang tuition fee. Tinanong ni Dushik kung bakit handa siyang gawin ang nakakahiyang trabaho bilang isang propesyon. Habang umiiyak, sumagot si Yeonju na desperado siyang pumasok sa paaralan at kayang gawin ang anumang bagay para lang mabayaran ang kanyang tuition fee. Kasunod nito, hiniling ni Dushik kay Sangdo na imbestigahan ang paaralan at alamin kung bakit nangongolekta ng mas maraming pera ang paaralan mula sa mga estudyante. Kinabukasan, matapos mabunyag kay Yeonju ang tunay na pagkatao ni Dushik, naging awkward ang kanilang pagsasama. Samantala, pumunta sa klase ang isa sa mga kaibigan ni Yeonju at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa pagbibitiw ni Mr. Jo. Kahit madalas na pinapagalitan at sinasaktan ni Mr. Jo ang kanyang mga estudyante, alam nilang lahat na isa siyang mapagmalasakit na guro. Sa kanyang huling lesson, makikitang umiiyak ang lahat sa klase. Pagkatapos ng klase, tahimik na kinuha ni Mr. Jo ang kanyang mga gamit at lumabas na ng staff room. Kasabay nito, napansin ng dean si Yeonju na mag-isa sa loob ng computer lab ngunit hindi niya ito pinansin. Sa sumunod na eksena, makikita si Sangdo na nag-report kay Dushik tungkol sa kanyang mga natuklasan sa paaralan. Kanyang sinabi na sa kabila ng pagiging principal ng school, meron siyang mga mall, mga golf courses at magagarang sasakyan. Ibinunyag din ni Sangdo na may koneksyon ang principal sa karibal nilang gang. Kalaunan, napadaan ang dean sa isang post sa site ng Department of Education na nagsasaad tungkol sa mga irregularidad sa mga grado at mga dagdag na singil na kinukuha ng paaralan. Sa sobrang galit, tinanong ng principal ang dean kung sino ang maaaring nag-leak ng impormasyon. Ipinaalam ng dean na ang mga salitang ginamit sa post ay tila nagmula sa isang estudyante at kaagad niyang naalala si Yeonju na nakaupo sa computer lab noong nakaraang araw. Nang marinig ito, nagtungo ang principal sa klase ni Yeonju at sinimulan siyang atakihin ng tuloy-tuloy na pagsampal at pagsuntok. Binugbog niya ito hanggang sa siya'y dumugo at bumagsak sa sahig ng walang malay. Maya-maya, binuhat ni Dushik si Yeonju sa kanyang likod at dinala siya sa ospital. Sa sumunod na eksena, ang mga estudyante at ilang guro ay nagpoprotesta na ibalik si Yeonju sa paaralan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nanatili si Dushik sa loob ng classroom at tumangging makibahagi sa protesta. Lumalabas na ayaw niyang gumawa ng mga bagay na ikasisira ng kanyang graduation. Kalaunan sa gabing yun, tinalakay ni Dushik ang kanyang mga alternatibo kay Sangdo at tungkol sa mga paraan upang mailigtas nila ang paaralan. Iminungkahi ni Sangdo na manatili siyang tahimik hanggang sa graduation, ngunit naramdaman ni Dushik na wala na silang ibang pagpipilian. Habang malungkot, binisita ni Dushik si Yeonju sa ospital. Niyakap siya ni Yeonju at umiyak sa kanyang balikat. Dito, kitang-kita na pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa. Kinabukasan, habang papunta na siya sa paaralan, napansin ni Dushik na hinarangan ng nagpoprotestang grupo ang entrance. Hindi nagtagal, dumating na ang school principal at kasama niya ang ilang miyembro ng karibal nilang gang. Nang sinubukang salakayin ni Mr. Jo ang principal, inatake siya ng ilang mga gangster. Kasabay nito, si Miss Lee at iba pang mga estudyante ay hinaras din ng mga karibal na gangster. Hindi na ito natiis ni Dushik kaya tinawagan niya ang kanyang sariling gang at pinapunta sila doon sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, makikita natin ang parehong lalaki na may hawak na kamera at nire-record ang lahat sa kanyang paligid. Hindi nagtagal, dumating na doon ang maraming miyembro ng gang ni Dushik at nagsimulang makipag-away sa karibal na gang. Matapos matalo ang karibal na gang, binuksan na ang gate ng paaralan at nagpoprotesta na ngayon ang grupo na umalis na ang principal sa paaralan. Habang sila'y nagpoprotesta, dumating doon ang mas maraming miyembro ng karibal na gang at nagsimulang makipaglaban. Pagkaraan ng ilang oras, naghiwalay ang magkabilang gang at hinamon ni Dushik ang pinuno mula sa kalabang grupo na lumaban ng one-on-one. Matapos maging tabla ang kanilang laban, nagpasya silang ipagpatuloy ang laban hanggang sa manalo ang isa sa mga grupo. Nagpalitan ng magkaribal na grupo ng malalakas na suntok hanggang sa dumating ang mga pulis at inaresto sila. Sa huli, inilagay ng lalaking may kamera ang kanyang recording tape sa bulsa ng isang news reporter. Sa huling eksena, ipinakita ni Dushik ang kanyang graduation certificate sa kanyang senior. Sa kanyang pagkadismaya,
ipinaalam sa kanya ng senior na tutol pa rin sa kanyang kwalifikasyon ang ibang miyembro ng gang at dahil dito, kailangan niyang pumasok sa kolehiyo at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.